I thank God for this opportunity na makasama kayo ngayong Biyernes ng hapon. God bless you all. Sa ating pong mga kababayan, aking Facebook friends and family sa Luzon, Visayas at Mindanao. At dumadami po tayo sa ating pong mga mahal na mga OFWs all over the world po. Mga nasa Middle East, nasa Europe, nasa Asia, mga nasa Africa. Sabihin mo kung saan may opportunity, nandyan ang Pilipino. At pag nandyan ang Pilipino, kitang-kita yung Philippine excellence. I praise God for you, ating mga OFWs who keeps our economy alive, especially during hard times. No? Hard or good times, maganda takbo ng ekonomiya, very problematic economic crisis, nandiyan kayo. But definitely, pagka nandyan yung crisis, yung remittances nyo, yung pagmamahal nyo sa inyong mga kamag-anak, yung pagsisikap nyo, kahit yung iba may gera na dun sa lugar nila, ayaw pa rin talaga umuwi. Just to be able to help the family and the country. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Monday po, SONA, State of the Nation Address. I've heard na from a few people, isang kaibigan na congressman, Congressman Erice, sabi, nagkukwentuhan kami, sana. I also heard it from some host of Bilyonaryo news channel na SONA versus Sana. And I remember during the time of former President Gloria Macapagal Arroyo, I think yung opposition kami noon, nagamit din yung Sana. So, I've been talking to some friends about what do you think Sana should mean? Diba? So, si Jeremiah Belica, Brother Jeremiah, sabi niya, leadership kasi is stewardship eh, diba? Yung, hindi naman ikaw may-ari eh. Pag ikaw ay mayor, you don't own the city. When you're governor, you don't own the province. When you're president, you don't own naman the Philippines, di ba? You're a steward, katiwala ka. Sabi naman ng aking good friend na si Marie, get well and get well soon and get well very well because kailangan na kailangan ka pa. Hindi lang ng iyong organisasyon but yung mga communities talaga na pinagsisilbihan mo. But Marie always told me na sa lahat ng Filipino words at lahat ng words na alam niya to describe a leader, gusto niya yung pinuno. Bakit niya gusto daw yung pinuno? Kasi sabi ni Brother Mari, ang pinuno kasi, pinupunuan. Kasi lahat naman may pagkukulang. Eh. Walang perfect sa mundo. Ang Panginoon ang perfect. Pero ang tao, despite us being made from the image and for the nature of God, we are imperfect. So, katulad ngayon, pasensya na po kayo, may pesting ahem. I really enjoy kasi my coffee. And sometimes I shouldn't have too much, pero yun yung enjoyment ko. Hindi ako pwedeng mag-enjoyment masyado ng pagkain kasi mabilis din akong lumaki. And katulad nito, it's been a very busy 2 weeks. So napakahirap ng isabay yung research, pag-aaral, meetings, impeachment, debate sa ilan natin mga kasamahan, and debate with my own lawyers about issues sa supina, issues sa NBI, of course, yung investigation dyan sa Southeast Asian Games. So, balancing act, but yun nga, yung konti kong joys in life is a nice cup of coffee. So, dapat isa lang, anong oras na ba? Before 5. So, kaya lang nga, medyo napasarap and I wanted to try a different flavor. So, pasensya na kayo kung may konting pesting ahem. So, going back, sabi ni Brother Jeremiah, stewarding national aspirations. Diba? Or stewarding a nation's aspiration. Diba? So, nasabi ko naman sa kanya, stewarding a national agenda. So, yung national agenda, yung may plano ka na.
'di ba? And when you say national agenda, hindi to Pinklawan agenda, hindi to DDS agenda, hindi to Marcos loyalist agenda, hindi to hard left, hard right, hindi to religious agenda. A national agenda means nag-a-agree tayo as a nation, yun ang agenda. Nation's aspiration is easier. Tama yung sinabi ni Jeremiah Bellica. For example kasi, di ba? Halimbawa, pag sinabi natin national agenda, sinabi natin, sobrang mahal ng kuryente ngayon. Ulitin ko at alam kong feel nyo to. Sobrang mahal ng kuryente ngayon. Okay, pag sinabi mo yon, so halimbawa, sabi natin national agenda, more efficient pero cheaper electricity at sabihin ng iba, ang pinakamura ngayon sa available na technology, mag-nuclear tayo. Some people will not agree. So that's why mahirap magkaroon ng consensus sa national agenda na o kaya sabihin nila, sir, ang pinaka-efficient cost-wise nuclear, ang pinakamura coal. Pero ang problema sa coal, yung environment. So katulad ko na madaling mapesting ahem kasi nga allergy, hika, acid. Nung bata ako, napakalinis pa ng air sa Metro Manila. Believe it or not, sabi ng dad ko, nagsiswimming pa sila sa Pasig River nung bata sila. Kaya yan, yung mga taga-Pasig, mga taga-Pateros, some parts of Taguig, dyan sa Pasig River, no? But because of pollution, umiba na. Ganon din, yung hangin natin sa buong Metro Manila. So ngayon kahit sabihin mong good or stable conditions, relative pa rin yan kasi medyo as of today's standard or what's safe for human. But dati, nung marami pang puno, less cars, less diesel engines, less coal plants, di ba? Pero pag sinabi mo kasing national aspiration, for example, sinabi mong a safe and comfortable life. Pag sinabi mong affordable cost of living. Pag sinabi mong affordable cost of living, kayang bayaran ang bahay, medical expenses, pag-aaral ng mga anak, ikaw mismo kung gusto mo continuing education, di ba? So lahat yan pag-uusapan sa SONA, but of course limited din ang time ng presidente. Nakailan SONA na rin ako simula nung naging congressman ako ng 1998. Nakailan boycott din minsan, depende sa sitwasyon. Nakailan sana na rin. So let me inject at this time biblical principles, no? Biblical principles for all of us, regardless of our political affiliation or leanings, no? Number one, kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. Okay? Kung ano ang ating itatanim, yan ang ating anihin. For example, kung sasabihin natin, we should make it easier for hardworking people. We should allow them to get capital para hindi sa 5-6 lang tumatakbo. We should promote hard work. Pero halimbawa, promote natin online gaming, pagsusugal. Yung binebenta ng online gaming, yung manalo ka, get rich or get money quickly. But sa totoo lang, ang nananalo lang naman sa gaming, yung may-ari, yung nagpapasugal, di ba? Pero yung nagsusugal, sabihin mo sa, I'm not sure about the statistics, whether 1 out of 10, 1 out of 50, 1 out of 100, 1 out of 1,000, ang kikita dyan. So, nung uso pa talaga yung weteng, sabi nila, ano ba naman yan, piso-piso, 5 piso. So, ganun din sa online gaming, sasabihin, 5 pesos, 10 pesos, 50 pesos. But actually, sinabi nga ni Becoming Filipino, di ba, Nicolas, na pagsakay nga niya sa jeep, sabi ng jeepney driver, nagsimula sa 10, 50 pesos, but minsan, kalahati o yung kinita niya na sa isang araw, sa palaran na sa susugal. And this was the time na connected yung mga online wallets, kaya napakadali. So, what happens? When itatanim mo, gusto mo itanim, hard work, pero ang tinatanim mo, yung seeds nung sugal, nalilito din yung tao. Diba? So, ganun din. You want integrity. You want honesty. Pero sa schools, hindi bawal mangopya, hindi bawal mangbully, diba? Yung stealing, cheating, lying. So, aanihin mo kung ano tinanim mo. So, madalas nating sabihin ng mga harmless crimes, di ba? So, nung wedding nun, sinasabi, tumataya ka naman, kung fair naman, so sino nasasaktan? But values and morality hurt a nation, or having the wrong values and having immorality
hurt the nation as bad or sometimes worse than yung mga crimes na sinasabi that hurt us, di ba? So that's the first biblical principle I wanted to say. Kung ano ang ating itatanim, yan ang ating anihin. Number 2, yes, may plano ang Panginoon para sa atin. Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you, plans not to harm you, but to give you hope and a future." Gustong-gusto ko banggitin si Jeremiah kasi si Jeremiah po ay tanggap ng Hudyo, ng Kristiyano, ng Muslim, na siya po ay isang propeta. Sa mga kapatid natin Muslim, assalamualaikum po sa inyong lahat. Maganda plano ni Lord, pero again, babalik ka rin dun sa kung anong itatanim mo, yan ang anihin mo. So kung itatanim mo, salita ng Diyos, itatanim mo, batas ng Diyos. Kung ang batas ng tao ay singganda ng batas ng Diyos, meaning sinunod mo, aanihin mo yung plano ng Diyos. So kung ang anak mo, gusto mo maging abogado, gusto mo maging engineer, gusto mo maging piloto, maging napakagaling sa coding, maging engineer sa AI, pero pagdating niya sa high school na barkada, uminom, pagdating sa college, nag-drugs, maganda plano ni Lord. Pero yung tinanim niya, hindi maganda. And of course, once na addicted ka na, you can't help yourself na, di ba? That's why we have to, whether sugal yan, whether drugs, whether kahit anong bisyo, we have to be very careful na hindi maging addicted ang ating mga kapamilya, ang ating community, no? The third principle I want to share is that there is an enemy. So minsan sasabihin nyo, kaming mga politiko parating may enemy sa local, sa national, kami sa Senate nagbabangayan. Malungkot po ngayon kasi medyo nga napalalim yung bangayan, but somehow there's always a cycle na nagkakausap, someone wiser or cooler heads na nag-uusap kasi napaka-importante na may Senado. Tinamaan din ako nung sinabi nung ilan namin mga kasama na ASC, kung sino man ang tama, sino man mali, pero kung bangayan ng bangayan, baka may mag-take advantage at i-push ang charter change at ma-abolish ang Senate. So I'm not proposing na walang debate, but I do agree that we have to have ground rules para nga yung hindi lang yung imahe but yung trust sa Senado nandun, especially when the country is in crisis. But the principle I wanna say is that there is an enemy. It's a spiritual enemy. It's a fallen angel na ang sinabi sa Bible, he is there to steal, to lie, to cheat, to destroy. So I think steal, kill, and destroy yung nasa verse, di ba? But we also know that cheating, di ba, is deception, di ba? Mga tools ng demonyo yon. So hindi tama na sabihin yung kadebate o kalaban natin ay demonyo. So kung ikaw ay nasa kaliwa, hindi tama sabihin na demonyo yung kanan. Ikaw nasa kanan, hindi tama sabihin demonyo yung kaliwa. But just as there are heavenly influences, di ba? There are demonic influences. Ibig sabihin, ginagamit ng demonyo yung kanyang ideas para nga we will steal, cheat, and destroy or kill, di ba? Or lying, cheating, and stealing, di ba? Kasi hindi naman lahat pumapatay, di ba? Pero ang pagnanakaw, nakakapatay din. So although hindi mo direkto, that's why regardless on what side we are, di ba? Meron talagang bawat grupo, meron talagang anti-corruption stand. Ang hindi lang magkasundo kung paano i-implement to. So if we look at all of that, we should be able to come up with national aspiration. Pero kahit na meron tayong aspiration, ibig sabihin meron po tayong pangarap, may panaginip tayo bilang Pilipino. Kung wala to sa plano, medyo cliché na po to cliché na hindi na natin matandaan sino nagsabi. I'm sure kung i-google natin lalabas. But sabi nila, those who fail to plan to fail. Ulitin ko ano to cliché na. So ginamit to ng maraming tao na that those who fail to plan to fail. So kung sinabi ni Lord, may plano ako para sa inyo, He gives us knowledge, He gives us understanding, He gives us wisdom, He gives us talents, He gives us resources. Ang Pilipinas po, number one resource, siyempre ang Pilipino.
Having said that, karagatan natin, bundok natin, farmlands natin, gold, silver, nickel, oil, natural gas, meron ang Pilipinas, di ba? Hina-harness pa lang natin. But what do we do with it? Do we plan? Or pumapayag ba tayo that the devil allows that stealing, cheating, killing, destroying happens to us, di ba? Killing dreams, for example, di ba? So, I want you to post kung may suggestions kayo na dapat pag-usapan natin sa kontrasona. Because trabaho ng minority leader sa Senado na magbigay ng the day after or at least the week after, I think nagkasundo kami sa Senate na Tuesday, anyone sa opposition, not necessarily minority kasi multi-party system tayo, so sometimes nasa majority ka pero opposition ka, ay pwede magbigay ng kontrasona. But I want to crowdsource it. Napakarami nyo na rin po na bahagi ng aking Facebook page. Anong mga dapat natin pag-usapan sa kontrasona? Of course, uulitin ko to sa Monday after the SONA kasi kailangan pakinggan natin yung SONA. But even without listening sa SONA, for example, taas ng presyo ng bilihin, di ba? Whether it's diesel or whether it's yung kuryente, marami pong nasashock na ang electricity bill nila ay 2,000, naging 2,800, 22,000, naging 30,000, 5,000, naging 6,500, apples to apples. Iba sinasabi, hindi kasi nag-aircon ka araw-araw dahil mainit, pero makikita mo naman kasi yung reading ng metro di ba? So apples to apples, mako-compare mo naman ito. So maaring yung iba sa inyo nagtatanong na, Sir, hindi nyo ba sasagutin yung allegations against you? Well, the allegations are general yung sinasabing may ghost sa Taguig, and we've checked. Remember, the national projects are from the national government. Theoretically, dapat walang kilalaman ang senador, congressman dyan. But of course, nakita natin dyan sa Blue Ribbon Committee na may talagang conspiracy o nakikialam. Having said that, I do as a habit check as much as I can projects. And sa Taguig, iba-ibang grupo nang check dyan. Barangay, city, but because nangyari nga itong scandal na to, ang pagkaalam ko, maraming national government officials na ang nag-check dyan. Especially in Metro Manila, kasi nga, for example, the Diskaya Group, di ba? Even sa Pasig, kung nasan ang unang nag-criticize sa kanila na si Mayor Vico, even sa Pasig ay may project sila. Even sa Baguio, where you have Mayor Magalong who's outspoken against corruption, has done much for our country in fighting corruption, meron din doon. So all over the country. That's why, nung unang lumabas to, sinabi ko, dapat imbestigahan itong lahat. So, in our preliminary investigations, wala kaming nakitang ghost. Yung mga nakita namin may problema, we reported it earlier. That's why no less than the top DPWH officials from the regional to the national level have inspected some of the projects na may problema at hindi kami nagkulang na magsabing eto, mali ang pagkagawa, eto, bakit ganito, eto, ang tagal-tagal na. Kasi nga nadadaanan namin dahil tagarong kami, umiikot kami doon. And of course, for example, doon sa Lakeshore, every Christmas, hindi ko na malaman kung 15, 20, 30,000 a night ang tao dyan because we have a world-class Christmas lights park. And of course, throughout the year, we try to have projects that, kasi hindi naman lahat may pera para mag-mall So we're trying to have many other venues in Taguig na families can go to, communities, barkadas can go to for free. No, mga playground para yung parents kasama yung mga anak. So, I continue to wait kung ano yung specific allegation and haharapin ko yan. But of course, yun nga, ang pakiusap ko, hindi tama na mag-single out at mas mabuti lahat ito. I'll stop there kasi nga we have naman time for that. I'll just remind everyone dito sa page ko that 2 weeks ago or last week, sabi ko na sa inyo, Monday to Wednesday, I try not to comment on other issues para nakafocus sa impeachment. As it is, marami na nagsasabing, eto mga senador na to, parang prosecution
senator judges. Eto na naman mga senador na to, parang mga defense senator judges. So as it is, even if hindi natin pag-usapan yung ibang mga issues, may ganun na eh. So can you imagine if before the impeachment at lunchtime and after around dinner time, I will be talking about other important issues, maghahalo-halo eh. That's why I try to talk about it during the weekend. But marami din nagsasabi na, Kuya Alan, principles, Kuya Alan, daily living, Kuya Alan, minsan nag-enjoy kami sa upakan, but nag-enjoy din kami ng yung substantive. So for example, maraming sir, support naman kami sa anti-corruption. At sana magtulong-tulong na lang kayo sa anti-corruption. Some mean it directly, some are sarcastic, yung magtulong-tulong. But ang point, marami pa rin nagre-reach out na, Sir, walang pantuition. Sir, 3 na yung tumulong sa amin sa medical assistance pero kulang pa rin. Sir, ang taas ng presyo ng kuryente at totoo ba na ang pagkain tataas pa? And then you have the businessmen and women, no? So, for example, restaurant owners, I've been talking to them. Minsan managers, sabi, Sir, on the average, 20-30% ang hinina. I talked to a friend who's an artist at kunikwento din niya na panay may kaya naman yung kanyang kliyente, pero nakikita niya pagka yung sentiment, whether actually humihina negosyo or may sentiment lang na slowing down yung economy, slowing din daw sila pang gastos ng hindi mga essential. So, for example, sa kuryente, I know the DOE, I know the President, I know the Uplift Group is doing something about it, but it might be time for a EDCOM type of we have a PowerCom, but this is House and Senate. Hindi po ito with the private sector and with ERC and with everyone, no? Whether it's a weekend conference or it's a ad hoc committee that will meet for the next 6 months, hindi po sustainable na may mga area na brownout ng brownout, may mga area naman na wala pa rin kuryente until now, and then hindi sustainable yung ganong kataas na kuryente, whether we're talking about commercial or industrial or residential. Diba? I think isa na tayo kung hindi tayo mismo ang pinakamahal sa ating region. So, hindi sustainable eh. So, pag ganun nakalaki yung problema, hindi pwedeng sabihin lang yung top level. It has to be the whole of government and whole of community approach, di ba? So, I hope you understand, guys, na I do want to have more discussions with you guys, but I meant it na kami sa minority, walang minority majority po sa impeachment court, pero meron sa Senate. May administration opposition. And whether you say it's true or not, we feel We feel yung nakatutok sa amin, whether sabihin mong baril na nakatutok o sabihin mong kutsilyong or sword na nandyan sa liig nyo. So, like in my case, di ba? I have to do the research, I have to do the readings, I have to listen to the lawyers, give them instruction, they have to give me feedback at yung opinion nila when it comes to the impeachment. Staff yun, so legit yun. And then yung sa priority bills, may mga gustong-gusto tayo, meron tayong iba na we disagree. Then pressing issues, let's say kuryente. Then you have yun nga, yung biglang, ilan na ba ang existing kong investigasyon ngayon? So yung sa obstruction of justice, sumagot na kami, pero nandyan sa ombudsman yan. Tapos sabi nila, iniimbestigahan pa nila yung May 13 sa Senado. So, nandyan yan. Tapos yung SEA Games daw, iniimbestigahan nila. Tapos ang Taguig daw, iimbestigahan. So, whether you like it or not, that takes up time and it's a distraction. So, ang dali ko sabihin, sorry, today nakatutok ako sa impeachment, which I do. But if I have to read some documents or read about that, talk to some people about that, etc., that's a reality. So, syempre, nung sinabi halimbawa na may ghost projects daw sa Taguig, syempre, double, triple check ko, tinitignan ko. Pag sinabing may ganito, may ganyan, di ba? But pag sinabi, it seems like ganito, kailangan ko tignan. Baka naman yung impression, ganon, pero may technical lahat yan eh. You know, engineers, architects, scientists,
medical technicians, lawyers, those are all highly technical, accountants. May mga language at kultura yan na hindi likha. So like ako, abogado, hindi naman ako engineer. So pag sinabi kong, bakit flood control yan? Sa ano naman napunta yan? Sa Cali at Park. Sabi, sir, kasi part yan ng major project from Taguig all the way to Pasig to Rizal na yung road dike. So basta't dyan mo nilagay, ganito technically yung ganyan yan. So may mga ganon eh. So handa po tayo na harapin, of course, yung specific. Having said that, hindi ko pwedeng pabayaan ang legislative agenda, ang trabaho ko sa impeachment, ang trabaho ko rin sa holding everyone, including myself and people close to me, accountable, and including fighting for a national agenda. So let me close by saying, we all pray for a nation that is transformed. Hindi yung, madalas kong gamitin tong example na to, yung mga ka-age ko, dati ang sarap pumunta ng Clark at Subic, kung mahilig, nung araw, parang Magnolia at saka yung pag tinawag namin dati, dirty ice cream. Hindi dahil madumi, pero kasi sa bawat kanto-kanto yun, at sa kalye binibenta yung ice cream at masarap yun, nilalagay pa sa tinapay, so ice cream sandwich. Later on, nagkaroon ng Coney Island ice cream. Pero dati talagang Magnolia lang. So ang point ko, ngayon napakarami na. So napakaraming options na sa lahat ng atin mga kailangan gawin at atupagin or bigyan ng pansin, di ba? So some people will say, sir, sana naman more on health. Ayan, bago na yung secretary. Ilan tawag tayo na palitan na ang secretary at so I really have high hopes that the new secretary will do major reforms and will really lay the foundation for better health services and care, no? So I do believe in giving people benefit of the doubt, giving them a chance kahit na hindi ko sila kapanalig sa politika, for example. But in the case of the health secretary, little info, but I really wish him the best at sana talagang walang politika sa DOH at maayos to, no? But going back to the point I was making, kailangan natin bumalik sa isang sistema na pwede tayong magdebate, pero kumbaga hindi parang patayan, di ba? So, God bless you. It's Friday afternoon. May event kami tomorrow. It's really talking about the nation, the spiritual side. So, the example I was giving is that if you go to Clark and Subic, not only do you have the burgers na masarap, but pag sinabi doon stop, kahit na walang stoplight, kahit walang CCTV, kahit na walang traffic, stop talaga. O pag sinabing no right turn, walang sumisingit na right turn. Pag sinabing 30 kilometers an hour yung takbo, sinusunod. Ang problema, paglabas mo sa Clark at Subic, hindi na naman sinusunod yung batas. So sabi ko, may change, walang transformation. So pagpasok mo sa loob ng Clark at Subic, ikaw ay driver na hindi sumusunod sa traffic, bigla kang susunod. Pero because walang transformation, paglabas mo, balik sa dati. But yung mga tumira doon, for whatever reason, doon nagtrabaho, kinuha nung American bases as a subcontract, whatever, after a few months, after a few years, kahit lumabas ka ng Clark at Subic, susunod ka kasi nag-transform. So, yun po ang paghamon sa atin. Ano po ang aspiration as a nation? Ano ang national agenda? But how do we have this change that becomes transformation? Para hindi yung while the cat is away, the mouse will play. So nangyayari sa atin pag walang bantay, bahala na. Pero pag may bantay, susunod tayo. Dapat kahit walang nakatingin, yun pa rin yung tama yung ating ginagawa. So tomorrow may activity kami about nation building, transforming the nation. Update ko kayo tomorrow. God bless you. Good night po. Good afternoon and good night.